that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have designed us safe. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have designed us safe. You have designed us safe. The immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. Magsitayo po tayo at makinig ng salita ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating, pero magkaibang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakahihigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jesucristo. Ibang-ibang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Purihin natin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo dumalangin sa Panginoon upang ihanda po niya ang ating mga puso at isipan sa ating pananambahan. O Amang Banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, kayo po na may lalang ng langit at tupa. Kayo rin po ang Diyos na nagtatag ng iglesia sa lugar na ito. Salamat po Diyos sapagkat kami po ay binigyan mong muli ng araw na kung saan magagamit namin o magamitin upang ikaw ay papurihan. Tulad po ng gabay mo sa amin sa buong maghapon, kaya kami narito ay nagpapasalamat po kami o Diyos
Nawa ang natitira pa naming lakas, katulad nga po ng sinabi po ninyo sa inyong salita, na ibuhos po namin at ibigay sa aming Diyos upang ikaw ay maparangalan. Narito po kami, O Diyos, upang ikaw ay dakilain, papurihan, itanyag ang iyong dakilang pangalan, at patuloy na sambahin sa tunay na Diyos na dapat i-focus ng bawat isa ang aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat nagbigay ka ng panahon na maganda at nagbigay ka ng pagkakataon muli na makasako sa lugar na ito. Kaya naman, dalangin po namin na huwag mong masayang ang ilalagi namin ng buong oras na kayo po ay aming mapapurihan. Tulungan niyo po ang iyong mga anak, ang mga narito na at papunta pa lamang na makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ito nga po, O Diyos, ang aming dalangin sa gabi pong ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, Panginoon. Amen. Good evening, church. Narinig niyo na po ba even once? Maybe sinabi po sa inyo or narinig nyo sa isang palabas, sa telebisyon, sa sine na sinabing susungkitin mga bituin para sa'yo. It's, we know that it's not possible, na hindi siya posible, hindi siya literal. Pero it is a promise or isang salita or pangungusap na nagsasabi na ito ang kaya kong gawin para sa'yo. Ngayon, ang Panginoon ay isa lang ang hiling sa atin. Na siya'y sambahin, siya'y papurihan, hindi lang pala isa. Tayo ay nilikha upang siya'y papurihan. Amen po ba? Kaya't gawin natin ang ating purpose. Na siya'y dakilain, sambahin, papurihan, at itaas sa ating mga buhay. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, Ikaw o Diyos. Sa sigaw, Ikaw o Diyos. Sa tugtugan, Ikaw o Diyos. Sa sayaw, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang awitin pampuri sa'yo bibigay at aming iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa umaga, sambahin ka, O Diyos. Sa tanghali, sambahin ka, O Diyos. Sa gabi, sambahin ka, O Diyos. Sa maghapon, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh,
Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sa eskwela, sambahin ka, O Diyos. Sa trabaho, sambahin ka, O Diyos. Sa simbahan, sambahin ka, O Diyos. Saan pa man, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Puri ka papupurihan, Panginoon. Puri ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Puri ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumakaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Rita, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Rita, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumakaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumakaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Awit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumakaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sasambahin, aawitan at mapupurihan, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan na ikarapat dapat kang tanghalin. Papurihan at sambahin, Panginoon, ang lahat ng iyong nilikha. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat dapat kami makasalanan, pero ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay iyong ibinuhos sa amin. At wala na ang iba nagagawa pa nun, Panginoon, para sa amin, kundi ikaw lamang. Ang iyong dakilang pag-ibig, ang pag-ibig mo na walang makahihigit at walang makapapantay, na walang katulad, Panginoon, ay patuloy at lagi namin ipagpapasalamat sa iyo.
saan man kami, Panginoon, maparoon, saan man pumunta, ay di na nga makakasumpong ng katulad mo, Panginoon. Ikaw lamang ang nais ng buhay ko. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos. Sa'yo ang pangako at kabutihan, wala kang katulad, oh Diyos. Galak na di napaparang, pumapawi na lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, oh Diyos. Habang na di nagmamaliw, kapayapa ang tila mga aliw. Sa'yo ang biyaya at kalwalhatian, wala kang katulad, oh Diyos. Awa na lalaging sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa. Sa'yo ang katwiran at kabanalan, wala kang katulad, oh Diyos. Galak na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, oh Diyos. Galak na di napaparang, pumapawi ng lahat kong agam-agam. Sa'yo ang papuri at karangalan, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, walang babantay sa'yo. Oh, walang higit sa'yo. Ika'y nag-iisa, Panginoon. Salamat sa pag-ibig, salamat sa habag, salamat sa iyong awa, Panginoon. Ikaw lamang ang nanaisin, ang kailangan, Panginoon.
pupurihin, luluwalhatin, dadakilain ng buong lakas ang aming buhay, ang aming puso, ang aming kamay ay alay sa iyo. Papuri sa Diyos nating nag-iisa, makapangyarihan, ang umiibig at nagmamalasakit sa atin. Purihin ang Panginoon, natin pumuli siyang palakpakan. Amen. Yan, purihin ang ating Diyos na siyang dahilan ng ating pagtungo sa lugar na ito upang siya ay sambahin at bigyan ng patuloy na kaluguran sa ating buhay. At nawa ay naibigay nga po natin ang ating buong lakas, ang ating buong kagalakan upang purihin ng ating Panginoon. Tunay, no, na sa presensya ng ating Panginoon lubos ang kapayapaan at kagalakan. Amen? Amen. Sabi nga nung ating kanta, kagalakan na di mapaparam. No? Amen. At tunay na nilulubos yun ng ating Diyos sa ating buhay. No? Habang tayo ay nasa Kanyang presensya sa oras na ito, patuloy natin nararanasan ng kapayapaan at kagalakan. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung nagagalak siya. Yan. Yun, ngumiti rin siya sa wakas. Men, purihin ang ating Diyos dahil hindi siya nagkukulang, no, sa ating buhay. At patuloy nating nararanasan ng kasapatan ang patuloy na biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay. At nawa ay patuloy tayong napapalakas, no, habang tayo ay naririto sa lugar na ito. Hindi lamang ng presensya ng ating Panginoon, maging ng ating mga kapatiran na nandito. Amen? Amen, no? Ang pagpunta lamang natin sa lugar na ito ay isang kalakasan na sa bawat isa na kapatiran. Nakatabi mo. Amen? Amen. Kaya, bigyan naman natin minsan ng twist. Malay mo yung iba naman na makakatabi mo. Hindi lang yung lagi nating katabi. No? I'm not saying na masama yung katabi natin. But, experience naman natin ng makatabi yung iba, no, na magpapalakas sa atin. No? Napapansin ko lang kasi lagi ako nasa unahan. Parang kabisado ko na yung mga upuan natin. Lahat. No? At anyway, no, purihin ang ating Panginoon dahil patuloy na napapalakas tayo, nabibigyan ng kapayapaan at patuloy na kagalakan sa bawat pagtungo natin sa lugar na ito. Amen. Praise God. Salamat sa ating lingkod. Sa lahat na explanation, pagtutuwid, pagpapaliwanag at sa announcement na ginawa ng ating lingkod. No? At this juncture, let us continue to dwell in the presence of our Lord. No? At sa oras naman pong ito, ihanda po natin ang ating mga kaloob as we give our offering unto our Lord. Meron na po lahat offering envelope. Yan. Pwede po natin basahin yung nakasulat na text. Make sure na tama po yung binabasa natin. Okay. Ating pong basahin. 1, 2, 3, go. Ayan. So, ang lahat daw po ay nararapat na magbigay kung ano po ang ating kapasyahan sa ating puso. No? Kung ano po yung prompted ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin ng kaloob na ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At hindi po out of
compulsion or napipilitan, reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. This evening, let us give unto our Lord with a cheerful heart. Amen? At naway patuloy na mapagpala ang bawat isa sa ating pong pagkakaloob sa oras na ito. Tuloy tayo manampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay magkaloob sa ating Diyos. What manner of love can this be? The Father gave His only Son, by giving an act of worship to you. His sacrifice with a willing heart, and wishing abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower all blessings on you. In all things at all times you have what you need, in helping the poor and in need. Through His man you will give thanks to Him. What God can give, if you trust in the Lord, He'll provide all your needs. Have a faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower all blessings on you, and all things at all times to have what you need, in helping the poor and in need. Through His man He will give thanks to Him. May patuloy na pagpalain ng bawat isa sa mga kaloob na ating binigay, inihandog sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo para po sa panalangin ng ating kaloob. Dagdag ko lang po, no? Yung po mga umalis, hindi po nawiniwala sa free will, pero choice po nilang umalis. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Dalangin po namin na ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay tunay, na ito'y magamit para sa iyong mga lingkod, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po ninyong pagpalain ang mga tapat na nagkakaloob sa tuwing kami dumadako sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga kaloob na ito ay patunay na bunga ng iyong pagpapala sa bawat isa. Kaya patuloy, Panginoon, na ang mga hanap buhay at ang mga trabaho na mayroon ng bawat isa ay tunay, Panginoon, na pagpalain po ninyo upang patuloy na maging channel of blessings ang bawat isa po sa amin. Tunay nga po na sinabi po ninyo sa iyong salita na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Salamat, Panginoon, sa bagay na ito. Ito po ang aming pundalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sa ating naman po mga announcement, sa darating pong linggo, patuloy ang mga fellowship na ginagawa sa ating iglesia. No? Sa Sunday po, ang ating pong HCS ay mayroong fellowship ng 8 a.m. Yan, no? Paalala po, reminder po sa ating mga kids, ganun din po sa mga parents na patuloy na maging maagap yung ating mga bata, no? Para po makadalo sila ng kanila pong mga pagtitipon. And then, yung joint fellowship po ng youth at ng professional, meron din po. Sa Sunday yan, 1 p.m. to hanggang anong oras ba kayo? 3 po? 1 to 3. Yan, 1 to 3 p.m. No? Sama-sama po kayong magtipon at patuloy na matuto para sa ating Panginoon. At sa darating pong 4th week, yan, gaganapin pa din po ang ating communion. Nawa patuloy na maging handa ang bawat isa. Malapit-lapit na po yun. Nawa ay naihanda na po natin yung ating sarili, no, sa darating po nating communion upang patuloy na magkaisa po tayo na gawin ang communion or breaking of the bread na
inuutos po ng ating Panginoon na karapat-dapat naman po nating gawin. No? At sa oras naman po ito, ihanda rin po natin ang ating pong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na nawa matuto ang bawat isa, no, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon ay may sagawa po natin ang ating pong matututunan sa oras na ito at naway patuloy na maging mabunga, no, yung ating pong pagdalo sa oras na ito sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang magpapahayag ng kanyang salita ng ating Panginoon sa oras na ito, Pastor Ferdy San Miguel. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay ng ating lingkod. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo po ay sumandaling tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Tangin po namin na bigyan po nyo kami ng pusong natuturuan at pusong nakakaunawa ng mga katotohanan na inyong pong ipapahayag. Tangin din po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang parangalan at mapapurihan. Tuloy na kami ay lumalim sa aming pong pagkakaunawa buhat sa inyong salita, sa aming pong relasyon sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Gabing ito ay ating pong papaksain ang paksang Adam, the figure of Christ that was to come. Adam, the figure of Christ that was to come. Ayon po sa Roma, chapter 5, verse 12, kaya't kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Nang likhain po ng Panginoon ang sanlibutan ay wala pa pong kasalanan o ng kamatayan. Nagkaroon lang po ng kamatayan sa sanlibutan sapagkat sinuway po ni Adan ang utos ng ating Panginoon na huwag po niyang kainin ang bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Sapagkat pag ito po ay kanyang ginawa, ang sabi ng talata, siya po ay mamamatay. At totoo nga po na si Adan ay namatay kahit matagal-tagal yung pong naging edad niya. Dahil hindi naman po talaga plano ng Diyos na likhain niya ang tao na ito ay mamatay. Dahil sa hardin na ginawa ng Panginoon ay meron pang isang puno na tinatawag na puno na nagbibigay ng buhay. At hindi na po, pinagbawalan na po ng Panginoon si Adan at si Eva na kainin ang bunga na nagbibigay ng buhay noong sila'y sumuway sa Panginoon, sa kanyang utos. Dahil ayaw din naman po ng Panginoon na ang tao ay mabuhay na nagkakasala siya. Kaya ang kamatayan ay isang paraan upang ang tao ay hindi na magkasala. Nakakita po ba kayo ng isang patay na nagnanakaw? Nakakita na po ba kayo ng isang patay o nakarinig na po kayo ng isang patay na nagsasalita ng masama? So when a person died, kasama na rin po na hindi na siya makakagawa ng kasalanan. Kaya nang kainin ito ni Adan at ni Eva, ang sabi po ng talata, pumasok ang kasalanan. Sa literal Greek, ang ginamit po doon, came to existence, to the word. Dahil po sa kasalanan o pagsuway na ginawa ni Adan sa utos ng Panginoon. Isa lang po ang utos ng Panginoon kay Adan at Eva. Huwag nilang kakanin ng bunga ng nakakaalam ng mabuti at masama. At oras na ito'y kanilang gawin, ang sabi ng talata, walang pagsala, tiyak na mamamatay kayo.
So ang kasalanan, ang dahilan kung bakit po ang tao ay namamatay. Ayon po kasi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So hindi po natin pwedeng bayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi po natin pwedeng bayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkakaloob. Hindi rin po natin pwedeng bayaran ng ating kasalanan sa ibang paraan na sinabi ng salita ng Diyos. Ang tanging paraan po para mabayaran ng isang tao ang kanyang kasalanan, kinakailangan po siyang mamatay. Sapagkat yun po ang sinabi ng talata. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit, ang kasalanan ito, mga kapatid, ay tinapos na ng ating Panginoong Kristo nung siya ay napako sa krus. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma chapter 4 verse 25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Dahil yan po ang problema ng tao, at hindi po kayang solusyonan ng tao sa pamamagitan ng anumang bagay na gagawin niya para siya mapatawad sa kanyang kasalanan, dahil ang Diyos po, is a gracious God and a kind God, na po ang gumawa ng solusyon. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang tao ay mapawalang sala. Tubusin buhat sa kanyang mga kasalanan. At alam po ba niyo mga kapatid na ang kahuli-hulihang kaaway na gagapiin ng Panginoon ay walang iba kundi ang kamatayan. Yan po ay mangyayari sa hinaharap sa pagdating ng ating Panginoon. Ang sabi po ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verse 51 to 58, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Wala po yung tinatawag nating secret coming. Ang pagdating po ng Panginoon ay hindi magiging sekreto. Pagkat bago po siya dumating, tutunog po ang trompeta. At maririnig po yun ng lahat ng tao na nasa sanlibutan. At ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga patay ay muling bubuhayin. Okay? Para hindi na po sila mamatay. Verse 53, ang ating katawang nabubulok, kung ikaw ay isang mananampalataya, ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi ng kasulatan. Ano yun? Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Wala na pong mamamatay. So, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Alam po ba ninyo na ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan? At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos, ng ating Panginoon, sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Yun pong ginagawa natin ngayon. Sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan.
sapagkat meron po tayong pag-asa, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa darating na buhay. Ang ating Panginoon na sinasampalatayanan ay hindi na natiling patay, siya'y nabuhay na muli. At hindi na siya mamamatay kailanman. At gayon din ang katawang ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Katawang maluwalhati, hindi nabubulok, hindi namamatay, hindi napapagod, hindi tumatanda. Isang katawan na maluwalhati, tulad ng nasa ating Panginoon. Sina Lazaro at ang iba pang binuhay ng ating Panginoon nung siya po ay narito, nung sila'y namatay, sila'y binuhay ng Panginoon, pero nasaan na sila ngayon? Namatay pa rin sila. Okay? Hindi po ganong uri ng katawan. Hindi po katulad ng katawan ni Lazaro na nabulok ng 4 na araw at binuhay ng Panginoon ang magiging katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Isang bagong katawan. Katawan na lapat pit sa langit. Kasi itong katawan na ito hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi sa pagpupuri pa lang eh. Kapag tumatagal na yung pagpupuri, ayaw mo nang kumanta eh. Napapagod ka kagad, di ba? Hinihingal ka kagad. Kapag kumanta ka ng 4 na kanta lang, nahihirapan ka na, di ba? So, hindi siya talaga fitted para mag-serve sa Panginoon. Ang fitted na katawan ay yung katawang ibibigay ng Panginoon na pwedeng magpuri sa Diyos kahit araw at gabi. Okay? Minsan gusto pa man natin kumanta, pero hindi na kaya ng ating katawan. Mahina na. Right? Pero habang nasa katawang taong ito, gamitin natin, okay, sa paglilingkod sa Panginoon. Because the Bible said, the joy of the Lord is our strength. Alam natin na kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ano yon? Ang purihin siya, ang sambahin siya, ang paglingkuran siya. The Lord is joyous. Siya po ay nagagalak. Okay? And when we know na nagagalak natin ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa nating paglilingkod at pagpupuri, that give us strength. So never na tayo po'y matinag sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Ano man po ang mangyari o sa hinaharap, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong patinag sapagkat alam po nating hindi nasasayang ang mga pagpapagal na ginagawa natin para sa Kanya. Siya po ang nagsabi nun. Amen? At maasahan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So dahil po sa ginawang kasalanan, pagsuway ni Adan, okay, lahat po ng tao ay nakaranas ng kamatayan. So sa drama po ng buhay, meron pong dalawang kontrabida. Ano po? Yung kasalanan at yung kanyang kasama na kamatayan na nangyari sa buhay ng tao. Bakit po namatay ang tao? Hindi po dahil sa kasalanan ni Adan, kundi ang sabi po ng salita ng Diyos, dahil sa ang lahat ng tao ay nagkasala. Di ba sabi ng talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? So kung si Adan ay sumuway at nagkasala, siya'y namatay, lahat din po ng tao ay sisingilin, responsible, hindi dahil sa kasalanan ni Adan, kundi dahil sa sarili niyang kasalanang ginawa. Kaya ito po yung pinagkuhanan ng paniniwala ni Augustine tungkol sa original sin. Batay po kasi sa kanyang paniniwala buhat sa isang talata na galing sa salita ng Diyos na siyang ating pong pinag-aaralan ngayon kung bakit ganito ang naging kanyang paniniwala.
That is why hindi po tayo gagamit, mga kapatid, o wag po tayong gumamit ng mga salita na ginagamit ng mga theologian na wala naman sa Scripture, na hindi makikita sa Scripture. The question is, hindi pa ba sapat ang salita ng Diyos para ipaalam sa atin kung ano yung katotohanan? Kailangan pa ba natin yung pong mga definition ng mga theologian sa Scripture para maintindihan natin ang salita ng Diyos? No. Kaya hindi po tayo pwedeng magsabi ng tinatawag na original sin. Why? Because from Genesis to Revelation, wala kang makikitang original sin. At yan po ang paborito na gamitin ng mga ibang theologian tungkol sa mga usapin sa pananampalataya. Okay? Halimbawa na lang, pagdating po sa grace o biyaya, lagi po nilang nilalagyan ng modifier sa unahan. Okay? Ano pong ibig ko sabihin? Pag sinabi po natin na unconditional election, limited atonement, irresistible grace, okay? So, wala kang makikitang irresistible grace sa Scripture. Grace meron, pero yung irresistible, wala. Okay? Basahin mo ang buong Genesis at saka Revelation, wala kang makikitang irresistible grace. Grace meron. Kahit yung sinasabing sovereign grace, wala pong ganon. The word sovereign, wala sa Scripture. Yung grace, meron. Pero yung sovereign, wala sa Scripture. So bakit lagi nilang nilalagyan ng modifier yung pong mga salita ng Diyos? To explain the things na wala sa Scripture. Kaya doon po tayo mag-iingat. Rather than using yung pong mga modifier na yan, alisin po natin ang modifier and let us go back to what the Scripture says. Okay? Since hindi po tayo hahatulan sa ating pong theology, hahatulan po tayo sa sinasabi ng Scripture. So let us focus our mind to what the Scripture says. At hindi po ang sinasabi ng mga tao kahit na noong unang panahon. Bakit? Hindi ba sila nagkakamali? Sinasabi ko bang higit akong matalino sa kanila? Hindi po, mga kapatid. Sila po, nag-aral sila, nakuha nila yung mga pag-aaral na yun dahil binasa nila ang Scripture. Wala ba akong karapatan o wala ba kayong karapatan na basahin? Projector, makikita po ninyo yung pong passage na galing sa Latin na sinulat o translate ni Jerome. Okay? Sa talata ng Romans chapter 5 verse 12, ganito po ang pagkakasalin
ni Jerome na tinatanggap ng mga Catholic bilang official na Biblia. Sapagkat ito po ay galing sa Latin. Okay? Ang mga Westerners ay galing sa Latin. At ganito po ang pagka-translate sa English ng Latin translation, on English translation ng Latin ni Jerome. Wherefore, as by one man sin entered into this world, and by sin death. And so death passed upon all men, in whom all have sinned. Pero ang nakalagay po sa Romans chapter 5 verse 12 sa King James Version, ganito po ang pagkakasalin. Wherefore has by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So ano po yung nabago? Doon po sa last statement. Yung statement na in whom all have sinned. So ibig sabihin, kaya ka nagkasala because of Adam. Pero doon sa King James Version, nagkasala ka because you are the one responsible to your sin. Okay? At sino po ang sumulat ng Vulgate? Okay? Walang iba kundi si Jerome. So ano po ang dahilan? Bakit po pinanatili ni Jerome ang salin sa Roman chapter 5 verse 12? Ay hindi dahil sa hindi niya alam ang original na Grego, kundi dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ginamit na ito ng matandang Latin, Vetus Latina. Ang salin na inco ay laganap na sa mga naunang manuskripto ng Biblia sa Latin bago pa man dumating si Jerome, bilang tagasalin na may layuning lumikha ng isang standard o tumpak na bersyon. Pinili ni Jerome na panatiliin ang isang salin na kilala at ginagamit sa simbahan sa kanluran. That is the reason. So yun sa mga dahilan. Kaya sa halip na isalin niya, ayon sa original na Grego, sinalin niya galing sa Vetus Latina. Okay? Kasi inutusan siya, I think, ni Pope Damascus na mag-translate ng isang opisyal na Biblia para sa mga taga-kanluran. Dahil marami kasing mga mga iba't ibang salin sa Latin. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang Biblia po ay nasa lengguwahe ng Grego. Okay? Ang original na sumulat nito ay mga Greek at sinalin po ng iba sa Latin. At ito nga po ang isa sa mga maling salin na pinagkuhanan ni Jerome, tinatawag na Vulgate, Bible Vulgate. So, ang ikalawang dahilan ay linguistikong paliwanag, linguistic ambiguity. Ang Gregong parilala na epho ay may kaunting pagiging malabong gramatika. Bagamat ang pinakakaraniwang kahulugan nito ay dahil sa o sapagkat mayroon ding mga teorya na maaari itong mga hulugan sa kanya o sa kung kanino, lalo na sa isang konteksto na tumutukoy sa isang taong si Adan. So yun po ang ikalawang dahilan. Okay? Ang ikatlo, teolohika na impluensya ni Augustine. Ito ang pinakamahalagang dahilan. Aside sa dalawa, ito po ang pinakamahalagang dahilan. Si Augustine ng Hippo ay isang kontemporaryo at kaibigan ni Jerome. The word. Contemporaries niya at saka kaibigan ni Jerome si Augustine. Na sa panahong iyon, aktibo si Augustine sa pagbubuo ng doktrina ng original na kasalanan o original sin. Bilang tugon sa katuruan ni Pelagius. Ang teolohiya ni Augustine ay nakasalalay sa idea na ang lahat ng tao
ay nagkasala sa loob ni Adan, Inko, at minana ang kasalanan mula sa kanya. Ang salin ni Jerome ay nagbigay ng malakas na suporta sa lumalaking teolohiyang ito. Posibleng alam ni Jerome ang posibleng pagkakaiba sa salin. Ngunit pinili niyang panatiliin ang Inko dahil ito ang umaayon sa teolohiya na nagiging dominanting doktrina sa simbahang kanlularin. Sa madaling salita, hindi lang simpleng pagkakamali ang ginawa ni Jerome. Ito ay isang desisyon na hinubog sa tradisyon, linguistic at theology. Ang kanyang salin ay nagbibigay daan sa pagiging sentro ng doktrina ng orihinal na kasalanan sa loob ng kanluraring Kristyanismo sa loob ng mahigit na 1,000 taon. Okay? So para po kasi kay Augustine, ang pagsisiping ng dalawang mag-asawa na nagbunga ng sanggol ay kasalanan. Kung kaya, sinabi niya na ang bautismo ay maglilinis ng kasalanan ng isang bata. Kaya, mapapansin po nyo sa mga Katoliko na binabautismuhan po nila ang sanggol. Sa paniniwala na kapag ka ang bata ay lumabas, aglay niya ang orihinal na kasalanan ni Adan. Pero bakit po nagkaganoon ng paniniwala? Dahil po sa kinuha ni Augustine yung pong maling salin ni Jerome. At kaibigan ni Jerome, kaya hindi na po binago ni Jerome yung pong maling pagkakasalin sa Roma chapter 5 verse 12. See? Kaya napakalaki po ng epekto. Okay? Noong pong mga salita na yon, maging sa ating pong panahon. Kung pag-aaralan lang po natin ng kasaysayan ng iglesia, makikita po ninyo na ang mga aral na tinanggap natin noon ay mga aral na hindi galing sa salita ng Diyos, kundi galing sa filosofia, Manichaean, at Neo-Platonist na paniniwala. Hindi po galing sa salita ng Diyos. In fact, meron pong isang pag-aaral na nagsasabi na habang nag-aaral daw si Luther, nasa harap niya ang Biblia at saka ang isinulat ni Augustine. So hindi lang Biblia, kundi para maunawaan niya ang Biblia, ginagamit niyang referensya ang Biblia sa turo ni Augustine. And nung isulat po ni Calvin, yung Institute of Christian Theology, sa taong siya po ay 26 o 25 taon lamang gulang, siya po ay isang lawyer, Augustinian priest, kaya wala po siyang ibang alam na theology maliban kay Augustine. Nagbigay po siya ng reference dun sa kanyang Institute of Christian Doctrine na 267 na may kaugnayan sa itinuturo ni Augustine. So ano po ang naibalik sa mga reformer? Okay? Yung pong turo ni Augustine, hindi po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay makikipagdiskusyon sa mga taong ito, gagamit po sila ng mga term na wala sa scripture. Dadagdagan po nila ng modifier para po palabasin yung kanilang paniniwala, pero wala po kayong makikita sa talata. Sa Biblia, meron po tinatawag na election. Pero lalagyan po nila na unconditional election. Yung election, meron sa scripture, pero yung unconditional, wala. So you see? Pati sa pagtawag, meron silang tinatawag na pagtawag ng Panginoon. Merong effectual call, merong inward call. Saan mo makikita sa scripture yan? All of this word na kanilang i-modify sa salita ng Diyos is an invention para
yung pong sinasabi ng salita ng Diyos ay magkaroon ng ibang meaning. Kaya mga kapatid, hindi po ibig sabihin na totally depraved si Adan at si Eva kasi kahit na sila'y nasa paraiso, nagkasala sila, hindi pa po pumapasok ang kasalanan nung hindi pa po nila kinakain yung bunga na nakakalam ng mabuti at masama. Pumasok lang ang kasalanan nung suwayin nila ang sinabi ng Panginoon. At ang consequence ng kasalanan is what? Kamatayan. Na siya pong naging naranasan ng lahat ng tao. Bakit? Kasi lahat po ng tao ay nagkasala. So mamamatay tayo dahil sa ating sariling kasalanan, hindi dahil sa kasalanan ni Adan. Okay? Huwag tayong maging katulad ni Eva nung sinita ng Panginoon. Bakit mo kinain? Kasi yung ahas eh. Ay sabihin pa ng Panginoon kay Adan, brother, bakit mo kinain? Yung babaeng ibinigay mo sa akin eh. So ayaw niyang mag-take ng responsibility, itinuro niya yung babaeng nilikha ng Diyos. Nung tanungin naman ng Panginoon yung babae, ba't mo sinuway? Sabi naman ng babae, is what? Yung ahas eh. Tinukso ko. Kasi ba lumika sa ahas? Ang Panginoon din. Okay? Ginamit lang ni Satanas yung ahas ha, pero hindi yung ahas mismo. As a medium. Yung ahas, ginamit niya yung ahas para magsalita kay Eva. Okay? At ngayon, ganun pa rin ang sinasabi natin, di ba? Sapagkat sinasabi natin na, bakit ako nagkasala? Kasi, dinikri na yan ng Diyos. God has already decreed. Kasi yun po ang ibig sabihin ng sovereignty, mga kapatid. Sa kanila, ang ibig sabihin ng sovereignty sa kanila is that God decree all things to happen. Whether good or evil, ang Diyos ang nag-decree niya sa tao. Okay? Yun po ang ibig nilang sabihin sa sovereignty. Hindi po yun ang sinasabi ng sovereignty ng Scripture. At wala pong salitang sovereignty sa Scripture. Check. Genesis to Revelation, wala kang makikitang word na sovereignty. Maybe sa other translation, pero it does not connect tungkol sa salvation. Kundi sa immortality ng ating Panginoon. The only sovereign God. Sa ibang translation, but in other translation, especially in King James, wala kang makikitang ganoon. So let's go back. Sabi sa Romans 5:13. I'm sorry. Ang isa pa po palang talata na pinagkukuhanan ni Augustine tungkol sa original sin ay galing sa Psalms 51 verse 5. Okay? Alam po niyo mga kapatid, gumagamit talaga sila ng talata eh. To prove na galing sa salita ng Diyos. But the problem is out of context. Okay, meron silang sistema na ginawa, and out of the system, kumuha sila ng mga proof text. Galing sa scripture, pero out of context, isolated. Hindi batay sa konteksto. So isa pa sa mga talata na ginamit ni Augustine to believe na merong original sin bago ka pa ipanganak, yung pong nasa verse 5 ng Psalms 51. Okay? Sabi po ng talata, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Okay? So yan po yung isa pang talata na ginagamit nila ni Augustine rather, para patunayan na meron pong original sin. Bago ka pa ipanganak, makasalanan ka na. Dahil sa
talatang ito. But if you will going to read the text, okay, the context, makikita po nyo na ito po ay tungkol sa confession ni David tungkol kay Bathsheba. So sabi ng verse 1, basahin natin, to the chief musician, a son of David, when Nathan, the prophet, came unto him, after he has gone into Bathsheba, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Against thee, and thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. From verse 1 to verse 4, ang subject po rito is the confession ni David dahil sa ginawa niya kay Bathsheba. Right? At kung titignan po natin, yung pong mga salita sa Psalms, especially sa Psalms, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na rules of interpretation na couplets. Ano pong ibig sabihin nun? Minsan, babanggitin po niya yung first line, ipapaliwanag sa second line. Ang example po niya, nasa verse 9. Sabi po ng talata, hide thy face from my sin, an explanation, and blot out my iniquities. Pinaliwanag po ng second stanza yung sinabi niya sa first stanza. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, in-explain niya na ang ibig sabihin ng create in me a clean heart is renewing a right spirit within me. Right? So, yun po ang tinatawag natin na couplets sa pagdating po sa interpretation ng Psalms at mga wisdom book, Proverbs, Job, okay? Karamihan ganyan po ang makikita natin. Kung ano po yung sinabi niya sa first stanza, yun po ang mag-i-explain po yan sa second stanza. Now, let's go back to verse 5 na pinanggagalingan po ng talata nito. Behold, I was shapen in iniquity, and sin did my mother conceive me. From this passage sa loob, mga kapatid, sino po ang nagkasala? Si David ba? O yung mother niya? In sin did my mother conceive me. Sino pang nagkasala? Yung mother niya, hindi si David. Right? So, alangan naman na sinasabi niya sa verse 1 and verse 4 tungkol sa kanyang pag-confession ng kanyang iniquity, pagkatapos, sasabihin niya, yung sa mother niya. Ay sisisi niya doon sa kanyang, sisisi niya kaya siya nagkaganon dahil siya ay na-shape sa iniquity, and in sin did his mother conceive him. See? So try to read the text. Makikita mo na hindi si David ang tinutukoy na nagkasala doon sa verse 5. His mother. His mother. In sin, did my mother, that is the subject, conceive me. That is the verb. So yan po yung dalawang talata na ginamit ni Augustine para ipatunayan na ang tao ay may tinatawag na original sin. But that comes from a faulty translation ng scripture and hindi context na pinagamitan doon sa Psalms 51 verse 5. Let's go to verse 13. Back to Romans, Romans 5 verse 13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan.
Dahil narito na ang kasalanan, pumasok na ang kasalanan, nung sinuway ni Adan at ni Eva, ang utos ng Panginoon, wala pa ang kautusan. Okay? Why? Hindi pa idinadagdag sa kanila yung pong kautusan. Dumating naman ngayon ang kautusan. Ang unang dumating, kasalanan, kasama yung kamatayan. At sumunod na dumating ay, bago pa dumating ang kautusan. So hindi pa ibinibilang sa kanila na kasalanan. Why? Sapagkat hindi pa po dumarating ang kautusan. So ano po ba yung purpose? Ano po ba ang layunin ng kautusan sa New Testament? Romans chapter 3 verse 20, Paul says that the law exposed human sinfulness. Yun po ang paniniwala ng mga Jew. Tandaan po natin that he was writing to the Jew. Kala nila, nung binigay yung kautusan, yun na ang magiging solusyon sa kanilang kasalanan. But, nung dumating yung kautusan, lalong nahayag ang human sinfulness. Through the law, naging conscious tayo sa kasalanan para itong salamin na nagpapakita sa tao ng kanyang moral failure. Ang kautusan ay ginawa para ituro tayo sa ating Panginoon. Sabi kasi ng Galatians chapter 3 verse 24, so the law was our guardian unto Christ until Christ came that we might be justified by faith. So yung law, inihahanda tayo sa daan para sa Messiah. By highlighting yung pong pangangailangan natin ng biyaya at ng kaligtasan. Hindi po nakapagliligtas ang kautusan. No person cannot be saved by obeying the law. Okay? Dito po, pinapakita ng New Testament, ine-emphasize sa atin that salvation ay galing sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So yung pong law, siya yung standard, batayan. Pero hindi tayo binibigyan ng kapangyarihan para magawa iyon. Bakit? Kasi inire-reveal ng kautusan na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. That is what the law for. Sinabi ng Matthew chapter 5 verse 17, Jesus said, He came not to abolish the law, but to fulfill it. Siya ang gumanap ng kautusan. At siya lang ang tanging makakaganap ng kautusan. Not only by letter, but also in spirit. Kasi sa mga Jew, pagka hindi ka pumatay, ibig sabihin, natupad mo ang kautusan. Hindi. Sa Panginoon, magalit ka sa iyong kapwa, pumatay ka na. So siya lang po ang nakatupad ng kautusan. All the rest of the humanity na nabuhay at mabubuhay pa sa ating panahon ay hindi makakatupad ng kautusan. Because it cannot save you. It only tells you that you are a sinner and you need a Savior. Okay? So yung pong mga mananampalatayang Kristiyano na sumampalataya sa Kanya, fulfill the moral and ceremonial aspect of the law. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. So His righteousness will become our righteousness. His holiness will become our holiness. His election will become our election. All the things that we have, or we will be having to God, na makakamit natin sa Panginoon, nangyari lang po yun dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Kung yung cellphone po, mga kapatid, tsaka yung timba, magkahiwalay, pwede mong ilagay sa saan mang lugar ang na magkaiba. Pero pag nilagay mo yung cellphone dun sa timba,
Saan mo man ilagay yung timba, nasaan yung cellphone? Nandun din. Kasi nakalagay siya doon sa timba. Ganon din tayo. Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon, nakipagkaisa tayo kay Kristo, ang lahat ng bagay na nasa Kanya, noon, ngayon, at sa darating na panahon, ay nangyari sa atin, hindi dahil sa ating ginawa, kundi nang dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Dahil na kay Kristo ka na. Kaya ang sabi ng Biblia, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Paano tayo naging bago? Kung tinanggap mo si Kristo, nagbago ka na? Maybe later, but unti-unti, right? Pero sabi ni Scripture, perfect na yun eh. Bago ka na eh. Hindi sinabing magbabago ka. Ang sabi doon, bago ka ng nilalang. Ang mga dating bagay wala na narito, ang lahat ay bago. So how could that be possible? Because you are in Christ. Okay? Dahil doon, kapatid, anuman si Kristo noon, sa presensya ng Diyos, ganun ka rin ngayon sa presensya ng Diyos. Notice, sabi po ng Ephesians chapter 2. Okay? Sorry. Ayun, sa verse 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. You are now reigning. Paano ako nagre-reign? Because of Christ. Kay Kristo Jesus. Sa English translation po kasi, mga kapatid, ganito po ang pagkakasalin niya. And had raised us up together and made us sit together. Si Kristo po nakaupo na sa trono in the heavenly places. Ganon din tayo, nakaupo na rin tayo in the heavenly places. Because we are in Him. Na kay Kristo tayo eh. Okay? Paano tayo naging in Him? Because we believe. We trusted in Him. Yun po yung sinabi ng Ephesians chapter 1 and verse 11, verse 12 to 13. Sabi, upang tayo'y maging kapurihan sa kanyang kaluwalhatiang, tayo'y nagsiasa ng una kay Kristo. Na sa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. So immediate nangyayari po yan sa isang mananampalataya. Pagka ikaw ay sumampalataya, tinatakan ka na ng Espiritu Santo. Ano pong importansya ng tatak? Ang ibig pong sabihin ng tatak, mga kapatid, ikaw ay pag-aari na ng Panginoon. Ako, kung meron pong nakakaalam sa inyo, sa isa pong hacienda, kapag kami alaga kang baka, makikita mo meron silang mga tatak na X sa kanilang pigi. Bakit? Yun po yung magpapatunay na pag-aari po ito ng isang tao na naroon. Kaya saan man pumunta yon, pagka nakita yung tatak na yon, ki ano yan, ki Katino yan. Kasi yung tatak, makita mo. So ganoon din po tayo, tinatakan tayo. Okay? Revelation, ang sasamba sa Diyos-Diyosan, sa Antikristo, tatatakan. Okay? Yung 666. Okay? Sa mga mananampalataya, meron din tatak. Pero ang tatak niya, hindi visible, kundi spiritual, ang banal na Espiritu Santo. Pag natatak na yun, ibinigay ng Panginoon sa atin bilang earnest investment. Okay? Kapag ikaw ay kumuha ng isang lupa, nag-down payment ka, tiyak na sa'yo na yun. Okay? Kapag tayo ay pupunta ng mag-outdoor tayo, kukuha tayo ng reservation. Hindi na ibibigay yung slot na yon sa time na yon dahil nag-down payment ka na. Ang Espiritu Santo ay down payment ng mga mananampalataya. Okay? At hindi na yon mawawala pa. Okay? Yung tatak na yon, mga kapatid, until the day of
redemption. At tinatakan tayo hanggang sa pagdating ng pagtutubos. Panginoon. Kaya, sa isang mananampalataya, meron siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Hindi tayo maasa, hindi tayo nag-aalindangan, tiyak tayo na maliligtas dahil sumampalataya tayo sa kanyang anak. Na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa taong sasampalataya sa kanya. Mahirap bang tanggapin ang bagay na yun? Mahirap kung hindi mo unawain na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang ibibigay niya sa iyo, buhay na walang hanggan. Hindi panandalian na kapag ka nagkasala ka, mawawala na. Hindi na buhay na walang hanggan yun. Ano pang sasabihin buhay na walang hanggan kung merong hangganan? Hindi na siya buhay na walang hanggan. Sabi po ng verse 14, balik tayo sa Roma chapter 5. Okay? Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad ng pagsalangsang ni Adan, you see? Na siyang anyo na yung darating. So hindi sila nagkasala katulad ni Adan. Pero, yung consequence ng sin, ano ang consequence ng sin? Death. Okay? Nangyayari yan sa mga taong nagkasala. So, there is a time, mga kapatid, na tinatawag natin na age of accountability. Kaya ang bata, hanggat wala pa siyang muwang, nasa stage ba siya ng tinatawag na age of innocent? Dahil ang sabi ng Isaiah chapter 7 verse 6. Chapter 7, verse 15 hanggang 16. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Sapagkat bago malaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, pababayaan ng lupain ng dalawang haring iyon, inayayamutan. So, nang kubkubin ang bansang Israel, sinabi ng Panginoon na bago mangyari yun, masabi ng Biblia, pagka malalaman ng batang tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. So, nagkakasala lang ang isang bata pagka nadoon na sa tinatawag na accountability. So, wala po yung salitang accountability sa bahaging ito, but yung pong concept, makikita natin. Tulad din po ng salitang Trinity, wala po yung sa scripture, right? Kahit hanapin mo ang Revelation to Genesis to Revelation, wala kang makikitang Trinity. Pero yung konsepto ng Trinity, makikita mo. So ito rin po, sabi po ng scripture, ang bata, masasabi lang po siyang magkakasala kapag alam na niyang tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. But of course, iba-iba po ang bata, mga kapatid. Yung iba po, 7 years old lang, kaya na niyang ma-discern kung ano yung tama at mali. Hindi naman po porket
matanda na o kaya 12 anyos na yung bata, alam na niya yung mabuti at masama. Hindi. Okay? So meron talagang panahon na kaya niyang unawain ang mabuti at masama. At sa panahon na yon, sabi ng scripture, dun siya magiging responsible, okay, sa kasalanan. Para siyang si Adan at si Eva at that time, inosente pa sila, hindi pa nila alam ang mabuti at masama. Nalaman lang nila ang mabuti at masama nung kinain nila yung bunga. But during that time na hindi pa nila kinakain yun, they're innocent. Okay? So yun din po ang stage ng bata. Inosente sila. Okay? Kaya nga kapag naging clumsy yung bata, halimbawa, pinatatayo mo, nadapa, hindi mo binabatukan, hindi mo pinapalo. Bakit? Kasi bata pa siya. Iba na yung kapag 30 years old na, ganun pa rin. Eh, hindi na ano yun. Okay? Iba po, mga kapatid. So bakit po sila nagkasala kung wala pa yung kautusan? At hindi pa idinadagdag ito sa kanila. Kasi mga kapatid, yung pong kautusan dumating lang sa Exodus chapter 20, right? Doon pa lang ibinigay yung kautusan. So between Adam and Exodus chapter 20, hindi pa sila sumasalangsang sa kautusan. Malalaman mo lang sumalangsang ka sa kautusan kapag kami kautusan na. So nung wala pang kautusan, hindi ka pa sumasalangsang doon. Bakit sila namatay? Hindi ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Ba't namatay si Adam hanggang sa panahon ni Moses? Bakit namatay ang tao? Eh wala pa namang kautusan. Hindi pa pwedeng idagdag sa kanila na kasalanan ng bagay na yun. Why? Ano pong dahilan, mga kapatid? Ano pong dahilan? It is because yung consequence ng sin ay mararanasan ng lahat ng tao. Eh wala pang ang kautusan eh. Do you know, kahit wala pong kautusan, sabi po ng talata ng salita ng Diyos, meron tayong konsensya na mag-uusig at magtatanggol sa atin kung tama o mali yung ginagawa natin. So in actuality, mga kapatid, you do not need the law. The law itself is written in our heart. Okay? Alam mo, kapag merong gamit dyan, pagka kinuha mo, nang walang paalam, nakukonsensya ka, di ba? Bakit? Saan galing yun? Because of the law written in the heart of man. Romans chapter 2, verse 14. Anong sabi? Romans chapter 2, verse 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Hentil ito Wala silang kautusan. Ibig sabihin, hindi sila katulad din ng mga Israelites na binigyan ng Diyos ng kautusan. Pero sabi ng talata, walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay na kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, ang siyang kautusan sa kanilang sarili. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusan, nasusulat sa kanilang puso, pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip, ay nagsusumbungan o nagdadahilan sa isa't isa. Ito po ay mga hentil, unregenerated. Sabi po ng scripture, they didn't have the law and yet do by nature the things contained in the law. Okay? Show that the law was written in their heart because they have conscience that accuse or excuse them kapag ginawa nila ang tama o mali. Nasaan na ngayon yung total depravity? Eh, meron palang law na nakasulat sa puso ng tao. Nagagawa ng mga hentil. Na walang kautusan. Katulad ng mga Israelites. So kung aaralin mo lang talaga scripture, makikita mo mali talaga eh. Ang laki ng diferensya sa salita ng Diyos eh. Yung dating paniniwala eh.
So, alam mo nang mali, yung dating paniniwala, manatili ka pa rin doon. Well, I don't think so na dapat pa natin gawin yun. At dapat mo pa rin tanggapin ang bagay na yun. Ikaw na ang may diferensya nun. Okay? Alam mo nang mali, pinatutuhanan na ng salita ng Diyos na yung mga unregenerated, by nature, sabi ng Scripture, ginagawa nila yung law. Because they have a conscience. Ito ang nagsusumbong o nagdadahilan kung tama o mali yung ginagawa nila. So kahit wala yung written law, the law is in our conscience. Okay? Almost every nation, lahat ng bansa, Kristiyano man siya o hindi, ano man ang kanyang paniniwala, they believe ang pagpatay, kasalanan. Right? Hindi na kailangan sabihin yun ng law. They know for a fact that if you kill a person, you murder a person, it is a sin. Kailangan pa ba ng written law doon? Hindi na. Why? Because there is written a conscience, a law in your conscience that tells you, that excuse you, or defend you kapag ka sinuway mo ang bagay na yun. Okay? So that is why makita mo mga kapatid, nagsinungaling si Abraham na sinabing kapatid niya, si Sarah. Bakit hindi sinabi ng Biblia na nagkasala siya? Wala pa kasing law eh. Right? Pero ibig bang sabihin, tama yung ginawa ni Abraham? No. Okay? Kahit wala pang law, alam nating mali yung ginawa ni Abraham, dinaya niya si Abimelech, kung sabihin niyang kapatid niya si Sarah. Ay, hindi naman ano yun. Sabi ng Scripture kasi, talaga naman kapatid niya kasi hindi niya kapatid sa ina. So, he is telling a half-truth. Tawag natin doon is what? White lies. Sa Bible, walang white lies, walang black lies. All lies is lying. Right? So, yung pang reason kung bakit nagsinungaling siya, kasi papatayin siya. Ayaw niyang mamatay. Bakit wala ba siyang tiwala sa Diyos na hindi siya kayang proteksyonan ng Panginoon? We know that it is not right. Kahit wala pang law na isinulat sa Scripture na ganun. Kasi Exodus 20 pa lang nangyari yun. So kahit si Abraham, na ama ng pananampalataya, ay namatay. Because the consequence of sin is death. Okay? Alam niyo po, sa Biblia mga kapatid, ang tanging tao lang na hindi pwedeng mamatay ang Panginoon. Is the only person na hindi dapat mamatay. Eh bakit siya namatay? Inako niya kasi yung kasalanan natin. Kaya, the wages of sin is death. He died. Kung hindi niya inako yun, hindi siya kahit kailan mamamatay. Kaya hindi po siya nagpakamatay. Hindi po siya pinatay. Binigay niya ang kanyang buhay. Kasi wala nang makakakuha nun kung hindi niya gagawin yun. Kaya lang siya namatay because ibinigay niya. But no one can get his life. Walang maaring makakuha. Because he lived a righteous life. The only person na hindi dapat mamatay is a person na hindi nagkasala. At alam natin na ang Panginoon lang ang hindi nagkasala. And yet, He died. Because nako niya yung kasalanan natin. So remember, that chapter 2 is about the Jew na nagbo-boast sa kanilang katayuan sa Panginoon dahil sila ay may kautusan na sinusunod. Okay? So verse 20. Chapter 2 verse 20. Sabi ng talata, tagasaway ng mga di nakakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabi ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusukulam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan,
nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalang sala mo ang puri ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hentil dahil sa iyo. Gaya ng nasusulat, sapagkat ang mga pagtuturi tunay na inakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Dapat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay magiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng kautusan, notice the word. Kung ang mga di pagtutuli, that's the Gentile, ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumutupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli sa masuwaying kautusan, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang tunay na Hudyo, hindi yung ginawa mo sa katawan mo o yung kautusan, kundi yung sumusunod sa kautusan. At sa talatang ito, ang tinutukoy niya ni Apostol Pablo na sumusunod sa kautusan ay yung mga hentil. Akala ko ba ang tao walang magagawa kahit sumampalataya o kahit sumunod sa Panginoon? Bakit nakakasunod yung mga hentil? Bakit nagagawa nila? Kahit wala silang kautusan dahil sa katutubo, sabi ng Scripture, tinutupad nila ang kautusan. Ay 15, datapat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung ang pagsuway ng isa, that is Adam, ay nangamatay ang marami, buwahapang sagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ng kaloob dahil sa biyayang ng isang lalaking si Jesucristo. Si Adam, mga kapatid, is the figure of Christ na darating at yung pong libreng kaloob ng Diyos para sa mga makasalanan. So si Adam was the figure of Christ in that the grace of God and the gift of grace much more than abounded unto many than offense than Adam na siya ay namatay. So yung gift o yung kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kay Adan na nagkasala, sapagkat ito'y nagdala ng kaparusahan. Pero yung libreng kaloob ay ibinigay sa lahat ng tao para sa kanilang kapatawaran. Sabi ng verse 16, ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Okay? Nang si Adan ay nagkasala, datapwat ang kaloob na walang bayad, gift, walang bayad, ang kaloob ay dumating sa maraming pagsuway sa ikakaaring ganap. So habang dumarami ang kasalanan, lalo namang sumasagana ang biyaya ng Diyos sa tao. Okay? Dahil sa kasalanan ni Adam, naghari ang kamatayan. Pero sabi po ng verse 17, ito po yung maganda. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, Adan, lubhapang nagsisipaghari sa buhay na nagsisitanggap. Pwede palang tanggapin. Akala ko ba yung pong biyaya ng Diyos ay ibibigay lang sa'yo at wala kang magagawa at wala kang dapat gawin para mapasayo. Pero sabi ng talata, ito po ay nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesucristo.
Matatanggap yung biyaya. Pwedeng tanggapin yung biyaya. Hindi ito isang bagay na i-import sa'yo, pipilit sa'yo, kaya sinasabi nilang irresistible. Wala kang magagawa. Kahit sa ayaw mo at sa gusto, liligtas kita. Hindi po pwedeng ganun, kapatid. Ang faith po is a prerequisite. Okay? Bawa, bago ka makakuha ng calculus, kailangan may prerequisite ka. Daanan mo muna yung subtraction, multiplication, addition. Okay? Prerequisite yun to understand the calculus. Right? Pag hindi mo dinaanan yun, what will going to happen? Babagsak ka, kapatid. Calculus dahil hindi ka nagdaan sa basic math. So ang faith, ganun din. Prerequisite yan for salvation. Sabi kasi ng salita ng Diyos, nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap. Those who will receive ng kasaganaan ng biyaya. At kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao, sa ipagdurusa, sa ginawa ni Adan, so this is a comparison at yung paghambing at pagkakaiba ng ginawa o nangyari kay Adan at sa Panginoon. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran ng ating Panginoon, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao sa ikakaaring ganap ng buhay. Kung kay Adan, sabi po ng Biblia, nagdusa ang tao sa ating Panginoong Kristo, pagka tinanggap mo siya, yung walang bayad, magbibigay yan ng pag-aaring ganap na buhay. Mapapansin po niyo mga kapatid doon sa verse 12, parenthesis po yan in a sense na, di ba kapag nagbabasa ka, meron kang makikitang close and open parenthesis, na ang ibig po sabihin, ina-explain niya yung naunang statement niya. Sa verse 12, pag binasa mo yun, ang karuktong doon nasa verse 18. Okay? At ito yung sinasabi tungkol doon sa pagdating ng paghahari ng kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwirang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao sa ikaaaring ganap na buhay. Yun po yung contrast between Adam and the Lord Jesus Christ. Kay Adam, nagkaroon tayo ng kamatayan, pero sa ating Panginoong Kristo, aariing kang ganap sa buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ng ating Panginoon, ang marami ay magiging mga matuwid. So unless meron kang bias, sasabihin mo yung marami dito is aside from comparison, okay, magkakaroon ka ngayon ng exemption. So kung wala po tayong theological bias doon sa verse 18, okay, na binasa natin kanina, yung pong salitang all, in this passage, marami, ay hindi po all without distinction, but all without exemption. Bakit? Kailangan pa ba ng Panginoon si Calvin para i-define niya ang ibig sabihin ng salitang marami? Hindi ba kayang sabihin ng Panginoon na ang marami ay marami? At kailangan pang i-define na yung salitang all is ibig sabihin nun, may exemption. May distinction. So, hindi po ganun ang Diyos natin. If He wanted to say something, He will clearly say it at hindi niya kinakailangan ang dictionary ng theology para i-define kung ano yung ibig sabihin ng all.
Nagkaroon lang po kasi ng ganong paniniwala because meron ka ng bias sa theology. Na dinidefine mo yung salitang marami in a sense that merong distinction. So, kasi mga kapatid, yung salitang marami na binanggit ng verse 18, lahat, walang bayad, ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap. Okay? Ay dumating ang condemnation. Ay yun din po ang naging salita, doon sa salitang marami, lahat ay ika-aaring ganap. Okay? So kung lahat ay paparusahan, lahat din ay aariing ganap kay Kristo. No, ang ibig bang sabihin nito, lahat ng tao maliligtas? Hindi po. Yung lang pong mga tao na tatanggap o sasampalataya. Time na ba ako? So bukod dito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsaway ay makapanagana, datapwat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana naman lubha ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Manampalataya po tayo sa Panginoon. Sapagkat aariin tayong ganap kung tayo ay tatanggap. Meron po tayong kakayanan para gawin ang bagay na yon. At lahat po ng taong sasampalataya ay magtatamo ng kaligtasan. So we do not believe na ang lahat ng tayo maliligtas. No? Yun lang pong sasampalataya. Kasi meron pong mga taong tatanggi. Kahit napahayagan mo ng mabuting balita, hindi po nila tatanggapin. Bagay na yun. At sino mang pong sumampalataya, ang sabi po ng Biblia, ay mayroon pong buhay na walang hanggan. Ito po ay isang bagay na tugon ng isang tao sa anuman pong bagay na ibinibigay sa ating kaloob. So tayo pag binigyan ng kaloob, tanggapin mo man yan o hindi, you already response. Pag hindi mo kinuha, you responded. Pag kinuha mo, you also responded. So faith is not something that meritorious work. It is the prerequisite for our salvation. Para matanggap mo ang kaligtasang inaalok ng Panginoon. At po, magsitayo. Let us pray. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa pagbibigay mo ng katotohanan nang dahil sa aming Panginoon Kristo, kami po ay aariing ganap o kami po ay sasampalataya sa bagay na ibinigay mo upang kami ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin sa gabing ito na patuloy po ninyong gabayan at patnubayan ang bawat isa sa amin pong pag-uwi ay maratnan po namin ang aming pong sambayanan sa maayos at mabuting kalagayan katulad ng aming silang iniwan. Pagilingin din po ninyo ang mga may sakit sa oras na ito sa punang kanilang sambayanan, mananampalataya man sila o hindi. Tin po ninyo ng inyong makapangyarihang kamay at ibangon sa banig ng karamdaman. Ganoon din po ang patuloy na pagnanasa na alamin ang sinasabi ng inyong salita at dito po namin isalig ang aming pong pananampalataya sa mga katotohanan na inyo na pong ipinahayag na dapat po namin kilalanin at tanggapin. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa atin, sa Kanya lamang ang kapangyarihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.